Sa ilalim ng dagat, pamilya kung sila ay gumala. Mas matibay kasi kapag sama-sama. Pero may ilan na mas piniling mag-isa tulad ng pugita. Problema nga lang, mas target sila maging biktima dahil walang magtatanggol sa kanya. Makalaya pa kaya siya? Tahimik at kalmado lang ang dagat. Sa di kalayuan, meron pang nagmamasid. Pero hindi mo siya mapapansin dahil sa galing nito magtago. Huwag palin lang dahil siya ang tinatawag na Master of Disguise ng karagatan. Ang pugita. May pambihira silang abilidad na gayahin ang itsura at kulay ng kanilang paligid. May mas matindi pa silang ibubuga. Ang kanilang maitim na tinta. Nakilala ko na sila Alan at Edgar. Hanap buhay nila ang panghuhuli ng pugita. So nandito tayo sa laot sa may Pangasinan. Sinamahan namin yung mga mangisda na mamugita dahil meron daw silang nararamdaman na pagbaba ng populasyon ng mga pugita. Ito pa naman yung kanilang pangunahing hanap buhay, So ang ginagawa nila, may balsa na nakalutang, tapos yung mga namumugita, may antipara sila o yung mask. Tinitignan nila kung saan yung mga batuhan at meron silang gamit na panghuli. Yung gamit nila is yung tora-tora. It's like parang ginagaya nila yung crab, pero meron tong mga hooks. Sisipatin nila ang ilalim ng tubig. Walang mahapol. Masakit sa dibdib, ma'am. Pag walang dami, pagka walang dami, ma'am, pag nahirap na kami, upo na lang kami. Hintay na lang namin po silang kumapit. Ilang saglit pa. And then finally, sumenya si Kuya Edgar, At tignan natin yung huli niya. Ganda, nagmukhang gagamba. Gagambang tubig. Yes! Look at that. Tumatagos yung kanyang tentacles and look at those suction caps. Nag-change siya ng color kahit above the water. And look at that, yung mata niya. Mukhang talaga, mukhang predator. Na predator ang dating ng mga pugita na ito. Bukod doon, yung ability niya to regenerate yung mga na-amputate niyang mga tentacles. Minsan, yan din ang nagsuserve na pagkain nila. Dahil bata ang pugita, nang hingi kami ng permiso kina Alan at Edgar na ibalik ito sa wild. It's time for me to dive. Pero laking gulat ko nang makita kong namumuti na ang maraming bahagi ng mga bahura. Ayon sa eksperto, posibleng nangamatay ang mga bahura dahil nalason sa cyanide fishing. Ang buhay at makulay na komunidad ng mga laman dagat halos wala ng buhay. Bakit kaya namuti yung mga yung mga corals dyan sa ilalim? Kung siguro yun sir, namamatay na mga yun. Bakit po? Ayun po sir, kung yung mga yun nagsusudyo mo, yan. Sa paglipat namin sa ibang lugar, maswerteng may nakita pa kaming malusog na bahura. Ang
batang octopus mabilis na kumuwala pabalik sa mga bahura. Sa ngayon, ligtas na ang batang pugita. Yun nga lang, may mas malaki pa palang hamon sa populasyon nila. Ang pagkasira ng bahura kung saan sila nakatira. Isang bagay na mas maraming laman dagat ang maapektuhan. Sa pagbalik sa Pampang, nakita pa namin ang mas malaking octopus na dinala sa palengke. Galing pa raw ito sa malalayong parte ng dagat sa Pangasinan. And look at this. Pag ito yung nahuli ko doon na buhay, nakakatakot dahil grabe itong siguro kumapit. Sabihin mo yan, sir, yung gagapangan ka dito ng mga Grabe yung kalamay. kumapit ito, hindi ko na siguro kayang tanggalin ito. Protection and conservation na ginagawa namin ay regulated lang talaga. Makikita nyo sa pangisda ng pugita ay hindi siya destructive dahil doon sa pamamaraan na kanilang ginagawa. Malaki ang pakinabang ng mga tao sa dagat. Sa mga laman dagat tulad ng pugita, nakadepende ang kabuhayan ng marami nating kababayan. Pero kung iligal nating sisirain ang kanilang tahanan, mauubos at mauubos sila. Huwag na nating hintayin dumating ang oras na iyon. Tulungan natin silang magparami habang kaya pa. Maraming salamat sa panunood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.